sa lahat sa akin ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP laban sa Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan na nagpakita o walay undang na paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wa Minino Biaye. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Inikitado po lahat ang Team Sultan. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na.
At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, may kinalaman po itong isang anak ng Batangas dito dahil alam niyo naman, Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sinihan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayong tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon.
Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit, hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa pagtulong naman. Alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo na napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ang ating mga magsasaka at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon, ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Ilan lang po yan sa ating ginagawa. At tayo naman, maganda naman at marami tayong kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kayang gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po natin magagawa yan. Kung hindi tayo tinulungan ng ating mga local government, hindi po natin magagawa yan. Hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa yan. At ang isang mahalaga, kung hindi tayo tinulungan ng ating mga kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan. Kaya po, inaalala natin, kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang Pinoy.